ang dating diwata noon? Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan. Ito na siya ngayon. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan. Sobrang bait naman pala ni Diwata. Ang dating naninirahan sa ilalim ng tulay, ito na siya ngayon. Kamakailan lang ay na-interview si Diwata sa Tony Talks. Narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na Diyosa ng maparisan. At ibinahagi niya ang karanasan na dinadaanan niya sa kanyang buhay. Si Dio Balbuena o kilalang Diwata ay tubong Samar at ang pamumuhay ng kanyang pamilya ay ang pagsasaka. At pumunta ng Maynila si Diwata para makipagsapalaran. Pinasok naman ako, boy. Tumagal din ako ng mga 5 years. Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasukan. Naging palaboy at naninirahan na lang sa ilalim ng tulay. Ang haba din siguro, matagal din ako doon, mga 3 years or 4 years sa ilalim ng tulay. At hanggang sa may nag-iaya sa kanya na magtrabaho sa isang construction worker. Tapos yun nga, may nag-iaya sa akin ng construction. Hanggang sa nag-pandemic ay nawala ng trabaho si Diwata. Nawala yung construction kasi nag-pandemic. At sa panahon yun ay doon siya nagsimulang magtinda-tinda. So nagtinda-tinda ngayon ako, doon ako nagsimula magtinda, hindi pa Paris. At hanggang sa may nakilala siya naging kaibigan niya na chef cook. Tapos mayroon din akong friend na chef cook naman. Doon nagsimula silang magtinda ng mga pagkain. Bakit hindi natin lagyan ng pagkain? Hanggang sa nakilala ang Diwata Paris Overload ngayon. At dito sa Paris Adapundar niya ay talaga namang nabago ang kanyang buhay. Nakabili ng sasakyan, sariling bahay na dati ay sa ilalim ng tulay naninirahan. Okay naman, yung bahay ko ano lang siya, maliit lang, rides lang, pero at least naging safe na ako. At ito ang mensahe ni Diwata sa lahat, na dati ay humarap din sa hirap at pagsubok sa buhay. Ayan, sa lahat po ng lumalaban sa buhay, huwag kayong sumuko. Ang swerte, bigla na lang yung dumarating sa tao, pero pag hindi pa para sa'yo, hindi pa para sa'yo. Huwag kang magmadali. Dating din yung panahon na dating din sa'yo ang swerte. Kung may pangarap ka sa buhay, gawin mo na, aksyonan mo na. Kasi walang imposible, maabot mo yung pangarap mo kung nilalagyan mo na ng aksyon, ginagawan mo na ng aksyon. Ikaw, na-inspire ka ba sa kwento ni Diwata? I-comment mo naman dyan sa comment section kung may gusto ko ipaabot na komento dito sa video na to.